Hi guys, narito ang ika-54 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Genius Class Lesson Time. Makikita ang ibang mga estudyante na bored. Sabi ni Lu Piao, huwag mong sabihin na gusto niyong patuloy na makinig sa lecture. Ang boring naman, hindi nga kasing lakas ng teacher ko. Tumango si Duzi. Sa isip ni Nia Li. Kung hindi dahil sa banta ng pamilyang sacred, marami pang lugar na pwede nating puntahan. Oh yeah, may isang lumang gusali malapit sa mansyon ng City Lord na walang nakakaalam ng layunin. Patuloy na nag-isip, pero isang taon mula ngayon, matutuklasan ni Lord Yemo na ito ay pamana ng isang legendary expert. Pagkatapos noon, paulit-ulit na susubukan ng Dark Guild na magpadala ng mga especially iya para imbestigahan ang lugar, pero lahat sila ay papatayin ni Lord Yemo. May sikreto talaga ang lugar na iyon. Sabi ni Nia Li, naisip ko na kung saan tayo pupunta, umalis na tayo mamaya. Sabi ni Duzi, sige, sa lakas natin ngayon, pwede na tayong sumali sa mga pangkat na nag-a-adventure sa labas ng pader ng lungsod. Correct. May nagbukas ng pinto, napalingon si Duzi at Nia Li. Wow! 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 Sabi ng ilang estudyante, si Xiao Ninger. Wow! Sabi ng isa habang excited. At nagtataka pa ako kung kailan siya sasali sa klase natin. Narito na siya, magandang dalaga, na hindi natin mapigil ang hanggan at gustuhin. Looking around, may hinahanap si Ninger. Nagtaas ng kamay si Nia Li. Sabi niya, "Aha, Ninger, bakit ka nandito?" Napalingon si Ninger. Sabi niya, "Nia Li." Habang nakataas ang kamay ni Nia Li, maraming nakatingin sa kanya. Parang gusto siyang ilibing ng buhay. Sabi ni Nia Li, talagang ganoon ang kapalaran ng mga may talento, ingatan at kamuhian ng iba." Mabilis na umalis sa upuan si Lu Piao. Sabi ni Ninger, naghanap ako sa iyo, habang abala si Naruto sa pag-review para sa Chunin exam haha. Sabi ni Nia Li, sakto lang, maghahanda na kaming pumunta sa isang lugar, sumama ka na sa amin. Sa isip ni Nia Li, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ziyun kung makita niya ito. Makikitang masaya si Lu Piao, may nagsalita, Nia Li, talagang nag-abala ka pang pumasok sa klase. Merong humakbang. Ito pala si Mr. Chen Linjian. Sabi ni Nia Li, titingin lang ako. Aalis na rin kami mamaya. Sabi ni Mr. Chen, mas mabuting mag-ingat ka. Maraming tainga at mata ang pamilyang sacred dito, at lumitaw na si Shenshu sa paaralan. Sabi ni Nia Li, naiintindihan ko, salamat sa paalala, young Master Chen. Sabi ng isang lalaki, wow, nakikipag-usap siya ng malaya kay young Master Chen. Sabi ng katabi nito, mukhang importante siya, mas mabuting huwag siyang galitin. May napansin ako lalaking unang nagsalita, nagulat siya. May pumasok na naman. Wow wow wow, bakit siya nandito? Sabi ni Mr. Chen, paano nagawa ng grupo ninyong magkakapatid na maglinang ng ganito kabilis? Sabi ng ating bida, kamakailan lang nagpakilala ang Academy ng mga bagong teknik sa paglilinang. Pwede ninyong subukan, young Master Chen. Sabi ni Mr. Chen, mas malakas kaysa sa aking mga teknik sa paglilinang. Kailangan kong tingnan iyon. Sabi ng ating bida, ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Sino? Sabay linggan ni Mr. Chen. Siya. Ipinakita si Yehan. Seryoso ang mga tinginan ni Yehan. Nanginginig ang kalbo pati na rin ang katabi nito. Sabi ni Mr. Chen, malamang naparito siya para sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong ko para pigilan siya sandali? Sabi ng ating bida, salamat, young Master Chen, pero hindi na kailangan iyon. Kung kailangan kong iwasan kahit ang isang tulad ni Yehan, paano ko pa matatawag ang sarili kong practitioner? Nakatingin lang ang ating bida. Ganun din si Yehan. Sabay turo ni Yehan sa ating bida. Sabi ni Yehan,
Ikaw, lumabas ka. Pag-aalalang sabi ni Ninger. Nie, Li. Sabi ni Duzi. Nie Li. Ang kalaban ay talagang malakas. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan mo. Sabi ng ating bida. Relax, kahit Diyos o Buddha, hindi nasisikatan ang araw kung makakaharap sa akin. Habang naglakad na sila palabas, may nag-announce sa buong school. Nag-aaway sila, nag-aaway sila. May panunuurin tayo ngayon. Nagmamadali ang isa. Ano ito? Ano ito? Nakangiti ang ating bida. Sabi ni Nieli. Nais ko lang malaman kung bakit naparito si Senior Yehan. Ang sabi ni Yehan. Dahil tinawag mo akong senior mo, tuturuan kita ngayong araw ng leksyon, na laging may mas malakas, kaya hindi ka dapat masyadong magyabang. Pinagbigyan lang kita sa gusto mo nung nakaraan. Pero hindi dahil sa takot ako, ngayon nandito ako para balaan ka, layuan mo na si Zion simula ngayon. Tumawa lang si Nieli. Si Yehan ay lalong naggigil. Sabi ng isang lalaki, oh ho ho, kaya pala para sa isang babae. Sabi ng katabi nito, siguro ganoon lang talaga ang mga lalaki. Sabi ni Yehan, napakabuti. Dahil naglakas loob kang maging ganoon ka-arrogant, inaasahan kong makita kung gaano ka talaga kalakas. Golden Armor Earth Dragon. Boom! Napakaangas. Sabi ni Nieli, si Yezang talaga ay nahuhumaling sa Earth Dragons. Nakuha niya ang sarili niyang Black-Scaled Earth Dragon, at binigyan niya ang kanyang ampon ng Golden Armor Earth Dragon. Ang galing, ang Golden Armor Earth Dragon ay mas malakas pa kaysa sa Black-Scaled Earth Dragon. Ipinakita ang buntot, sabi pa ng ating bida. Pagdating sa mga demonyo na panglaban, pangalawa lang ito sa mga tunay na Dragon Tribes. Ipinakita ang likuran nito, at ayan na nga ang full transformation. Sabi ng ating bida, pero gaano man kalakas ang demonyo, nakasalalay pa rin ito sa taong gumagamit nito. Nag-Super Saiyan Blue si Nieli. Halika, poof. Ito ang mas matindi the Food Panda hahaha. Ipinakita ang katanghalian. Kapayapaan sa kabakuran. Sa kainaita ng lalamag sa katahimikan. Ipinakita ang Food Panda, ganun din ang Earth Dragon. Sabi ng isang avatar, isang Fanged Panda. Iyon ay masyadong mababa sa antas ng Golden Armor Earth Dragon. Ang Golden Armor Earth Dragon ay isa na nasa tuktok ng lahat ng Black Gold Ranked Demon Beasts. Sabi naman ng isang lalaki, hindi, nanood ako ng Genius Tournament, at tinalo niya ang lahat ng mga henyo ng pamilyang sacred gamit ito. Sabi ulit ng isang avatar. Dahil iyon sa kasanayan ni Nieli. Ang Fanged Panda ay isa na nahihirapan pang ang mag-araro. Gaano man ito ka-espesyal, huwag mong sabihin na kaya nitong talunin ang Golden Armor Earth Dragon. Bulaga sabi ng Food Panda, sabi ni Yehan, tapos ka na bang magbiro sa akin? Dagdag pa ni Yehan, gumagamit ka ng ganyan para labanan ako. Ang suicidal na desisyon, sabi ng ating bida, malalaman natin kung sino ang suicidal pagkatapos nating maglaban. Sa proseso ng pagpipino na kinasasangkutan ng pagkain ng mga demonyo sa isa't isa, ang nakaligtas hanggang sa dulo ay dapat na ang pinakamalakas. Ang Fanged Panda na ito ay nasa pinakamaganda na nitong anyo. At hindi pa ako nabibigo nito. Sumugod na si Yehan. Mukhang kailangan mong magdusa para mapagtanto ang pagkakamali mo. Sabi ng ating bida, tingnan natin kung gaano kakalakas. Boom! Makikita ang pagsabog ng pag-atake. Napansin niya walang tinamaan. Gamulong ang Food Panda. Aatake ulit si Yehan. Sabi niya, napakabilis. Namamangha ang mga manunood, sunod-sunod ang pag-atake ni Yehan. Pero naiiwasan lahat ito ng Food Panda. Sabi ni Nieli, si Yehan nga pala ang itinalagang kahalili ng City Lord. Ang kanyang mga pag-atake ay tumpak at walang tigil, at ang kanyang mga kasanayan sa aktwal na labanan ay mas mataas kaysa sa ibang demon spiritualists na nasa parehong rango. Whoosh! Pamatake gamit ang buntot, bam, sa isip ni Yehan, buwisit, siya ay nasa 5-star silver rank lang, pero hindi ko siya matamaan,
HMPH? Medyo kinakabahan na ako. Nagcha-charge si Yehan, mukhang minamaliit kita. Ngayon, masaksihan mo ang tunay kong kapangyarihan, sabi ng isa habang manghang-mangha. Ang laban na ito ay talagang hindi pangkaraniwan, sabi ni Neely. Tumigil ka sa pagtitig. Tumakbo, nagulat ang isa sa sigaw ng ating bida. Umalis na tayo dito. Bilisan nyo, inhale. Naghahanda ang ating bida ng pag-counter. Praying stands, sobrang liwanag na ng kanyang harapan. Umatake na si Yehan, Earth Dragon Flames, sinabayan ng ating food panda, Yin Yang Blast, bam, makikita ang napakalakas na pagsabog. Boom! Makikita pa rin ang pagsabog na nagawa ng sabayan ng dalawa. Sabi ng isa, napakasindak na kapangyarihan, habang ang iba ay tumatakbo sa lakas ng pagsabog. Boom! Sa pagsabog na nagawa, may umiikot-ikot na mga dragon na apoy. Lumipad si Yehan sa lakas ng pagsabog, boom, bagsak. Nasunog gawa ng pagsabog. Si Yehan ay kinakapos siya ng hininga at pagod na pagod. Habang sa gitna ng usok ay may makikitang anino. Ang food panda ito, na nakatayo pa rin sa ginawa nilang sabayan. Sabi ni Neely, nauna na akong umatras ng medyo malayo, pero nahadyap pa rin ako ng pagsabog. Ang Yin Yang Blast ay hindi dapat ganoon kalakas sa laban kay Shen Xiao dati. Mas malakas din ang pagsabog kaysa sa inaasahan, mukhang mas malakas ito kapag nakaharap sa apoy. Laking gulat ng mga manunood sa nagawang pagsabog. Sabi ng isa, anong antas ba ng kapangyarihan ito? Ipinakita ang napakalaking butas na nagawa ng pagsabog. Habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Sabi niya, paano nangyari ito? Dapat ako ang #1 genius sa Glory City. At 20 taong gulang, 3-star gold rank na ako. Pero bakit pati ang 13 o 14 na taong gulang na batang ito ay kaya akong makipagsabayan? Hindi na nakakapagtaka kung bakit napakabait ni foster father kay Neely. Sa talento ni Neely, kung patuloy siyang lalago, tiyak na magiging isa siyang legend rank spiritualist ng Glory City. Kapag nangyari iyon, kahit na iutos na ibigay ang posisyon ng City Lord kay Neely, matutuwa si ama, at itutulak din ng buong pamilyang Snowwind na magpakasal sina Neely at Zion. Ang lahat ba ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan? Sa lahat ng oras na ito, ano ba ang naging layunin ng pag-iral ko? Ako, gusto kong maging Panginoon ng mansyon ng City Lord. Para makuha si Zion bilang aking asawa. Para makamit ang aking ambisyon, ibinigay ko ang lahat sa pagsasanay at pag-aaral. Sabi ng mga anino sa likod ko. Outsider, her, nagdusa sa patuloy na diskriminasyon. Galit na si Yehan. Kailangan kong tapusin ito, habang nakatingin lang ang ating bida. Growl. Sabi ni Yehan, hindi ko hahayaang agawin ng sinuman ang mga iyon sa akin. Bam! Padyak niya sa lupa. Sabay sigaw ng malakas. Roar! Sabi ni Neely, galit ka. Ang pagiging galit ay walang silbi. Nanginginig ang kanyang braso. Ganon din ang likuran. Parang may pagbabagong nangyayari sa kanya. Sabi ni Neely, hindi inaasahan, nagawa niyang makumplito ang isang mutation sa sitwasyong ito. Ang mutation paliwanag, matapos ang unang pagsasama ng isang spiritualist sa isang demon spirit, ang spirit energy sa kanilang katawan ay magbibigay hugis at magbabago rin sa demon spirit na iyon, na magiging sanhi ng ebolusyon nito sa iba't ibang paraan. Matapos ang mutation, ang kapangyarihan ng demon spirit ay tataas ng malaki at magkakaroon ng mga bagong kakayahan. Dahil pula ang kanyang mga mata, hindi na natin mapapanatili ang estado na ito ng matagal. Tingnan natin kung gaano kakalakas matapos ang mutation. Tumalon si Yehan para umatake habang ang ating bida ay nag-aantay lang. Sumigaw si Yehan ng malakas. Roar! Sige, lapit! Boom! Makikitang nag-crack ang lupa sa ginawa nilang sabayan ng suntok. Whoosh! Nag-dash out ang ating bida. Sabi ni Neely, wow! Ang panginginig mula sa paggamit ng soul weapons ay nagparalisa sa aking pulso. Sabay lapag na sa lupa. Sabi ni Duzi, mag-ingat.
Whoosh! Aatake ng buntot si Yehan. Mabilis na nakailag ang ating bida. Boom! Wasak na naman ang lupa. Sa pag-ilag ng ating bida, gumamit siya ng skill. Gravity field. Naramdaman ito ni Yehan. Boom! Baon siya sa lupa. Sumigaw na naman siya. Roar! Crick! Pinilit niyang tumayo. Pagtayo niya may napansin. Siya! Hinihintay lang pala ito ng ating bida. Huli ka! Ito na Malachi Dori. Thunder Strike. Napakaangas. Crack! Boom! Tinamaan. Bang! Rinig ang impact ng pagtama. Feel na feel ng ating bida. Sa sikmura tinamaan. At ayan na nga, lumipad na si Yehan. Boom! Bagsak siya. Sabi ni Nia Lee. Ang tiyan ng Golden Earth Dragon ay walang armor, gaya ng inaasahan. Ang kahinaan ng spiritualist ay pareho pa rin kahit na matapos ang mutation. Hindi mo ako matatalo, aminin mo na ang pagkatalo. Sabi ng isang lalaki. Ano ba ang nangyayari? Si Yehan ay talagang nakaka-overwhelm sa kanya kanina. Paano siya natamba sa isang counter? Makikita si Yehan, wala na ang transformation, habang nakahawak sa tagiliran na nanginginig ang katawan sa sakit. Sabi ni Weinan, ang specialty ni Nia Lee ay ang pagpapakita ng kanyang buong lakas kapag hindi mo inaasahan. Sabi ni Ming, kahit na makita mo ito, halos wala kang magagawa para ipagtanggol ang sarili mo. Lalo na laban sa isang tulad ni Yehan, na hindi pa nakakakita sa kanya na lumaban dati. Sabi ni Yehan, paano nangyari iyon? Ang lakas ko ay mas mataas ng ilang antas kaysa kay Nia Lee. Bago si Nia Lee, ako lagi ang number 1 genius ng Glory City. Bakit ako natalo? Nia Lee, sabi ni Yehan. Nia Lee, huwag kang masyadong magyabang. Kung hindi kita gagantihan, hindi ako lalaki, Yehan. Sa isip ni Nia Lee, lumapit siya sa akin para makipaglaban, pero nagagalit siya ng matalo. Talagang nakakatakot na mapagkunwari. Ngayon naiintindihan ko kung bakit ayaw pag-usapan ni Ziyun si Yehan. Bumalik na siya sa human form. Habang naglalakad ang ating bida papalapit kay Yehan. Ang ganitong uri ng tao, kahit na hindi ako nagpakita, hindi niya kailanman magagawang kunin ang posisyon ng City Lord. Wala lang siyang sapat na katangian para tanggapin siya ng mga matatanda ng pamilyang Snowwind. Sabi ni Nia Lee, Yehan, wala akong pakialam sa nararamdaman mo ngayon. Pero mas mabuting kumilos ka ng maayos, kung babalik ka dito na may death wish, hindi ako mag-aatubiling tulungan ka. At huwag mo akong ituring na karibal mo. Hindi ka karapat-dapat. Nakikinig lang si Yehan. Habang nagsasalita ang ating bida, tiningnan niya ang ating bida. Sabay tumalikod na ito, sabi ng mga tao, nagbibigay daan. Habang naglakad na siya papalayo, sa isip ni Nia Lee, sa kanyang pagiging mapagplano, malamang hindi siya madaling susuko. Kung hindi pa rin siya umatras, kailangan ko na lang siyang harapin muli. Sabi ng isang lalaki, si Yehan ay dating number 1 sa lakas sa Glory City Academy, at 20 taong gulang na siya pero natalo siya sa isang 14 na taong gulang. Sabi ng katabi nito, talagang nakakatawa si Nia Lee. Sa ngayon, walang duda na si Nia Lee ang pinakadakilang henyo sa Glory City. Sabi ni Nia Lee, Tara na, naglakad na sila paalis. Holy Orchid Institute, maririnig ang mga ingay ng tao. Habang masaya si Vegeta na namalengke, makikitang nahihirapan si Yehan. Nabasag pala ang mga buto-buto niya. Naglagay siya ng Soul Force sa kanyang kamay. Mas nilaksan niya ito. Nagbukas siya ng isang elixir. Ipinahid niya ito sa may pinsala. Merong nagsalita, well, kung hindi man ang dating number 1 genius ng Glory City, ngayon wala ka na kundi isang ligaw na aso na dinidilaan ang sugat. Ang kawawa, sabay lingon ni Yehan patalikod, bunot ng espada. Sino iyan? Ipinakita ang likod ni Shen Shu. Sabi ni Shen Shu, huwag kang mag-alala, nandito lang ako para magpakita ng pag-aalala para sa iyo, hindi mo kailangang maging ganoon ka-agresibo. Nakatingin lang si Yehan. Ikaw pala,
Ano ang gusto mo? Dating kaklase ni Shen Shu. Sabi ni Shen Shu, bilang ampo ng City Lord, talagang hahayaan mo na lang na mawala sa iyo ang posisyon mo bilang City Lord. Sabi ni Yehan, wala kang pakialam. Sabi ni Shen Shu, ganoon ka pa rin kalamag sa iba gaya noong estudyante ka pa. Sabi niya, talagang hindi ko maintindihan kung ano ang maganda sa batang babaeng iyon na si Zion na nagpapasuko sa iyo ng ganoon. Nakikinig lang si Yehan. Ngumiti si Shen Shu, paano kung sabihin ko sa iyo? Sabi niya, na may paraan ako para matupad ang pangarap mong maging City Lord. At na maaari mo ring makuha ang batang babaeng iyon na si Zion na gustong gusto mo. Interesado ka ba? Ngumiti si Yehan, sabi niya. Ang pamilya ninyo ay halos hindi na makapagtanggol sa sarili, iminumungkahi kung alagaan mo na lang ang sarili mong negosyo. Sabi ni Shen Shu, ang pamilyang Sacred ay nasa Glory City na nang mahigit sa 1,000 taon, kaya imposibleng mahulog kami ng ganoon kabilis. Maaaring gusto kaming durugan ng pamilyang Snowwind, pero hindi ganoon kadali iyon. Pero pagdating sa iyo, sa huli ikaw ay isang ulila lang na pinulot ni Ye Zhang sa kalye. Kahit na hindi nagpakita si Ye Li, talagang naisip mo bang magiging City Lord ka? Nakakatawa, nag-iba ang tingin ni Yehan. Sabay bunot ng espada, tutok sa leeg ni Shen Shu, nagulat si Shen Shu. Sabi ni Yehan, pwede kitang patayin ngayon. Sabi ni Shen Shu, Yehan, tiyak na hindi mo gagawin iyon sa isang dating kaklase. Alam ko kung anong klaseng tao ka, hindi mo ako papatayin. Sabi ni Yehan, oh, anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Sabi ni Shen Shu, napakatalentado mo, pero handa ka ring gawin ang lahat para makamit ang iyong mga layunin. Mula sa simula, alam mo na para maging City Lord, kailangan mong lagpasan ang isang hindi masukat na antas ng pagtutol. Maliban kay Ye Zhang at ilang iba pa, lahat sa pamilyang Snowwind ay kaaway mo. Ang pamilyang Sacred lang ang makakatulong sa iyo na makuha ang posisyon ng City Lord. Sabi ni Yehan, ang nakakatawa, sa kaunting kapangyarihan lang ng pamilyang Sacred. Sabi ni Shen Shu, paano kung isama natin ang Dark Guild? Nagseryoso ang mukha niya. Kayo lahat, talagang nakikipagsabuatan kayo sa Dark Guild. Dagdag pa ni Yehan. Hindi ka ba natatakot na ipagkakakanulo kita sa aking foster father? Sabi ni Shen Shu, haha, bakit naman? Yehan, tiyak na hindi ka ganoon kawalang muwang. Matagal nang alam ng pamilyang Snowwind na kasangkot tayo sa Dark Guild. Pero wala silang ebidensya, sabi ni Yehan. Kung susubukan ng pamilyang Snowwind na alisin ang pamilyang Sacred dahil lang sa mga malabong paratang. Sabi ni Shen Shu, paano pa mananatili ang respeto ng pamilyang Snowwind sa lahat? Sabi ni Yehan, sino ang nagmamalasakit sa respeto ng iba? Kung ako ang City Lord, direktang pupunasan ko kayo. Sabi ni Shen Shu, hindi ka pa City Lord, kaya ano ang silbi ng pagsasabi niyan? Hanggat hindi ka pa nagiging City Lord, hindi lang ang pamilyang Snowwind, pati ang pamilyang Sacred ay hindi ka rin irerespeto. Nakikinig lang si Yehan. Binaba ni Yehan ang kanyang espada. Sabi ni Shen Shu, sabihin mo sa akin ang plano mo. Hindi magandang lugar ito para mag-usap. Sumunod ka sa akin. Whoosh! Umalis na si Shen Shu. Nag-iisip si Yehan. Whoosh! Si Yehan ay sumunod kay Shen Shu. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.